Minsan, ang mga taong inaakala nating simpleng bahagi lamang ng ating araw-araw na buhay, ay sila pa mismo ang maaaring magdala ng hindi inaasahang panganib sa ating tahanan. At sa isang ordinaryong araw ng paghihintay ng Christmas gift, isang inosenteng bata ang bigla na lamang naglaho matapos makasalamuha ang delivery driver na dapat sana ay magdadala lamang ng saya sa kanyang araw. Sa videong ito, dadalhin ko kayo sa estado ng Texas sa Amerika upang balikan natin ang kaso ni Athena Strand, isang 7-year-old na batang babae na biglang naglaho mula sa kanilang tahanan matapos lamang ang ilang minuto ng pagkawala ng bantay sa kanya. Ang mas nakakagulat pa rito, ang lalaking responsable sa kanyang pagkawala ay isa palang delivery driver na kakarating lamang sa kanilang bahay upang maghatid ng regalo. Paano nauwi sa trahedya ang isang simpleng delivery? Ano ang nangyari sa loob ng delivery truck na ikinagulat ng buong Amerika? Si Athena Presley Monroe Strand ay ipinanganak noong May 23, 2015 sa Texas, USA. Isa siyang masayahin at makulit na bata na mahilig sa kulay pink, Barbie dolls, at drawing. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang isang batang puno ng pagmamahal at napakalapit sa kanyang ama na si Jacob Strand. Noong November 30, 2022, nananatili ang 7-year-old na si Athena Strand sa tahanan ng kanyang ama na si Jacob Strand at stepmother na si Elizabeth Ashley Strand na matatagpuan sa isang liblib na county road sa Paradise, Texas. Ayon sa ulat, nagkaroon umano ng maliit na hindi pagkakaunawaan si Athena at ang kanyang stepmother noong hapon na iyon kaya pinapunta muna siya sa kanyang kwarto upang kumalma. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, nang tingnan siyang muli ng kanyang pamilya wala na si Athena. Agad na nagsimula ang malawakang paghahanap sa bata. Mahigit 200 volunteers, mga pulis, at rescue teams ang tumulong upang hanapin siya. Sa una, inakala ng marami na baka nagtago lamang siya o kaya ay naligaw sa malawak na lugar sa paligid ng kanilang tahanan. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, nagsimulang lumalim ang pag-aalala ng kanyang pamilya dahil tila walang anumang baka si Athena. Hindi nila alam, ilang oras bago mawala ang bata, isang FedEx delivery driver ang dumating sa kanilang bahay upang maghatid ng Christmas package. Ang laman ng package ay Barbie dolls. Isa sana itong simpleng regalo para kay Athena. Isang simpleng araw lamang sana iyon para sa isang batang naghihintay ng kanyang Christmas gift. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, nagbago ang lahat. Ang driver na iyon ay si Tanner Lynn Horner, 31 years old, isang delivery truck driver. Ayon sa investigasyon, matapos ihatid ang package, may nangyaring insidente sa pagitan ni Tanner at ni Athena sa driveway ng bahay. Una niyang sinabi sa mga pulis na aksidente umano niyang nabangga ang bata gamit ang kanyang truck habang paatras ito. Ngunit kalaunan, kinuwestiyon ng mga investigador ang kanyang kwento dahil maraming detalye ang hindi tumutugma sa kanyang salaysay. Sa halip na agad humingi ng tulong o tumawag ng emergency responders, isinakay umano ni Tanner si Athena sa kanyang delivery van at umalis mula sa lugar. Doon nagsimula ang isang trahedyang yumahnig sa buong komunidad. Ayon sa mga prosecutor, buhay pa si Athena habang nasa loob ng truck at pilit na humihingi ng tulong. Lalong naging mabigat at emosyonal ang paglilitis nang ipakita sa korte ang ilang bahagi ng dashcam footage mula sa delivery truck ni Tanner Horner. Sa mga video na ipinakita bago natakpan ang kamera, maririnig si Athena na paulit-ulit na nagtatanong kay Tanner kung isa ba siyang kidnapper habang pilit nitong kinakausap ang bata. Lumabas sa korte na nakaranas si Athena ng nakakatakot at hindi makataong sitwasyon habang nasa loob ng sasakyan. Ayon sa mga prosecutor, may ilang sensitibong detalye sa recordings na hindi na inilahad ng buo sa publiko dahil sa bigat at maselang nilalahman nito. Bukod dito, ipinresenta rin sa korte ang mahahabang audio recordings na nakuha mula sa loob ng sasakyan. Dahil sa sobrang bigat na nilalahman nito, maraming jurors ang hindi napigilang maging emosyonal habang pinakikinggan ang mga recordings. Ayon sa prosekusyon, ipinakita ng mga ebidensyang ito na hindi aksidente ang nangyari kay Athena, taliwas sa unang pahayag ni Tanner na nabangga lamang umano niya ang bata at nagpanik siya pagkatapos ng insidente.
Iginiit din ng district attorney na paulit-ulit umanong nagsinungaling si Tanner Horner sa mga investigador tungkol sa tunay na nangyari noong araw na iyon. Ayon sa prosekusyon, marami sa kanyang mga pahayag ay hindi tugma sa mga ebidensya at recordings na nakuha ng mga otoridad. Natagpuan si Athena makalipas ang 2 araw malapit sa Trinity River sa Texas. Ang buong komunidad ay nabalot ng matinding lungkot. Marami ang hindi makapaniwala na ang taong inaasahan nilang magdadala ng regalo sa kanilang tahanan siya rin palang magiging dahilan ng pagkawala ng isang inosenteng bata. Nang maaresto si Tanner Horner, sinabi niya sa mga pulis na tila may alter ego, umano siyang tinatawag na Zero, na siyang responsable sa nangyari. Iginiit niya na hindi siya ang gumawa nito, kundi ang personalidad na iyon sa kanyang isip. Ngunit hindi naniwala rito ang mga eksperto at prosecutor. Sa paglilitis, sinubukan ng depensa na gamitin ang kanyang mental health condition bilang dahilan upang hindi siya patawan ng pinakamabigat na parusa. Lumabas sa korte na mayroon umano siyang autism spectrum disorder, ADHD, bipolar disorder, at iba pang neurological conditions. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi nito inaalis ang kanyang pananagutan sa nangyari. Habang nagpapatuloy ang kaso, mas lalong nadurog ang puso ng publiko nang ibahagi ng pamilya ni Athena kung gaano nila kamahal ang bata. Ayon sa kanyang ina, si Athena ay isang batang puno ng liwanag at pagmamahal. Madalas siyang humiti at pangarap lamang niyang maging masaya, kasama ang kanyang pamilya. Noong April 2026, umamin si Tanner Horner sa kasong kidnapping at capital murder bago pa man magsimula ng tuluyan ang paglilitis. Noong May 5, 2026, matapos ang ilang linggong mabigat na paglilitis at emosyonal na testimonya mula sa pamilya ni Athena, nagdesisyon ang jury na hatulan si Tanner Horner ng death penalty kaugnay ng krimen laban sa 7 taong gulang na si Athena Strand. Ayon sa mga ulat, mabilis na nakapagdesisyon ang jury matapos marinig ang mga ebidensya at recordings na inilabas sa korte. Nanatiling walang emosyon si Tanner habang binabasa ang hatol laban sa kanya, habang naging labis namang emosyonal ang pamilya ni Athena na ilang taon ding naghintay ng hustisya para sa inosenteng batang hindi na muling nakauwi sa kanilang tahanan. Marahil kayo ay nagtataka kung nasaan ang biological mother ni Athena noong mga panahong iyon. Ang kanyang ina ay si Maitline Gandhi na naninirahan sa Oklahoma, at ayon sa mga ulat, pansamantalang nanatili si Athena sa kanyang ama at stepmother sa Texas, matapos magkaroon ng problema sa kalusugan ang kanyang ina. Ang dapat sana ay pansamantalang arrangement lamang para sa kanilang pamilya ay nauwi sa isang trahedyang tuluyang sumira sa kanilang buhay. Sa korte, emosyonal na ibinahagi ni Maitline ang huling sinabi niya sa kanyang anak bago ito tuluyang mawala. Ayon sa kanya, sinabi lamang niya kay Athena na mahal niya ito at magkikita silang muli sa Friday, nang hindi niya alam na iyon na pala ang huli nilang pag-uusap bilang mag-ina. Matapos ang pagkawala ni Athena, isang simpleng detalye ang lalong dumurog sa puso ng maraming tao, ang kulay pink. Madalas mapansin ng publiko na kulay pink ang buhok at kasuotan ni Maitline, lalo na nang humarap siya sa korte habang nakasuot ng pink bilang tahimik na pagpupugay sa kanyang anak. Ngunit sa likod nito ay isang napakasakit na dahilan. Pink kasi ang paboritong kulay ni Athena. Mahilig siya sa pink na damit, Barbie dolls, ribbons, at maliliit na bagay na nagbibigay saya sa kanya bilang isang inosenteng bata. Kaya matapos siyang mawala, tila piniling dalhin ng kanyang ina ang kulay na pinakamamahal ng kanyang anak bilang paraan upang manatiling buhay ang alaala ni Athena sa bawat araw na lumilipas. Sa bawat pink na kanyang isinusuot, para bang pilit niyang yayakap ang alaala ng anak na hindi na niya muling mahahawakan. Ang kaso ni Athena Strand usanasab kapahinumdum kung unsa ka importante ang pagpanalipod sa mga bata ug kung unsa kadali mahusab ang usa ka ordinaryong adlaw ngadto sa usa ka wala damhang trahedya. Kayo, ano ang inyong masasabi sa kasong ito? Sa panahon ngayon, kampante pa ba kayong hayaang maglaro o lumabas ng mag-isa ang inyong mga anak kahit nasa sariling bakuran lamang? Dahil ipinakita ng kwento ni Athena na minsan, sapat na ang ilang minuto upang tuluyang magbago ang buhay ng isang pamilya. Sa tingin ninyo, mas mahirap na ba talagang magtiwala sa panahon ngayon kahit sa mga taong tila ordinaryo lamang na nakakasalamuha natin araw-araw? At bilang magulang, kapatid, o kamag-anak, paano ninyo pinoprotektahan ang mga batang mahal ninyo sa buhay? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento, opinyon, at saloobin sa comment section sa ibaba.
Daghan kaayong salamat sa inyong paghuman sa atong istorya. Ug nakauyon mo sa atong featured story karon, ayaw kalimot sa pag-like, subscribe ug comment mga higala. This is Sunny, your Bisaya storyteller of Sunny's Tagalog True Files.